Bawat isa sa atin, kapag humawak ng gunting na pangpruning, ay pakiramdam na isang manlilikha na kayang bigyan ang hardin ng perpektong hugis. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na isang maling galaw lang ay pwedeng gawing pinagmumula ng problema ang inyong malusog na puno sa loob ng maraming taon? Ngayon, hindi tayo magtutuon sa tamang paraan. Pag-uusapan natin ang mga hindi dapat gawin. Tatalakayin natin ang pinakakaraniwan at pinakamapanlinlang na pagkakamali sa pagpuputol ng halaman sa hardin. At ipinapangako ko, pagkatapos ng video na ito, titingnan ninyo ang inyong mga kasangkapan ng may ibang pananaw. Para sa simula, linawin natin, bakit nga ba tayo kumukuha ng lagari at gunting na pangpruning? Hindi lang ito basta pagputol para sa kagandahan. Ang pagpuputol ay isang operasyon ng pagtistis para sa halaman. Kailangan ito para sa kalusugan, sa paghubog ng korona, at para sa masaganang ani. At tulad ng sinumang siruhano, ang pangunahing utos ng hardinero ay huwag makapinsala. Pero sa kasamaang palad, madalas tayong nakakasira kahit hindi natin namamalayan. Kaya ang pinakakaraniwan at unang pagkakamali na nagagawa kahit ng mga batikang hardinero ay ang pagpuputol o paggupit ng mga halaman sa hindi tamang panahon. Isipin ninyo, pagdating ng unang init ng tagsibol, sumisilip ang araw at kusa na lang lumalapit ang kamay sa gunting pang gupit ng sanga. Parang ito na ang perpektong sandali para ayusin ang hardin pagkatapos ng taglamig. Ngunit dito mismo nakatago ang pinakamalaking panganib. Sa maagang tagsibol, kapag kagigising pa lang ng puno mula sa mahabang pagtulog nito sa taglamig, nagsisimula ng umagos ang mga katas o sap nito ng aktibo. Ang sariwang hiwa sa panahong ito ay, sa esensya, isang bukas na sugat kung saan umaagos ang mahahalagang likido na nagbibigay buhay sa halaman. Ngunit ang pinakakakatakot ay ang biglaang pagbalik ng lamig o mga pagyelo na napakapanlilin lang sa ating klima. Ano ang nangyayari kapag bumaba sa 0 degrees Celsius ang temperatura sa gabi? Ang tubig sa sariwa at bukas na tisyo ng hiwa ay nagiging yelo. Ang yelo, tulad ng alam natin, ay lumalawak at literal na pinupunit ang malambot na selula ng halaman mula sa loob. Sa umaga ay hindi ninyo agad mapapansin, ngunit para sa puno, ito ay isang tunay na trauma. Ang nasirang tisyo ay namamatay, umiitim, at nagiging perpektong pasukan para sa iba't ibang uri ng fungi at bakterya. Sa halip na paghilumi ng sugat, ang puno ay nagkakaroon ng necrosis at pinagmulan ng impeksyon. Kaya huwag magmadali. Mas mainam na hintayin na tuluyan nang mawala ang banta ng matinding pagyelo at saka lamang simulan ang paggupit ng mga halaman sa tagsibol. Ang susunod na pagkakamali ay ang tinatawag kong maksimalistang barbero syndrome. Alam mo yon, yung tipong napapadala ka sa kagustuhang gawing perpekto ang lahat. Ay, parang sobra tong sangang to. Yan naman, mali ang pagtubo. Tapos, yung isa pa doon, sinisira lang ang simetriya. Kaya, pagkalipas ng kalahating oras, mapapatingin ka na lang ng may pangamba sa halos kalansay na lang na puno at sa tambak ng mga sanga sa paanan nito. Pakiramdam mo, nakagawa ka ng mabuti, pinaluwag mo ang korona at binigyan mo ng sapat na ilaw. Pero sa totoo lang, isinailalim mo ang puno sa matinding pagkagulat o shock. Alam nyo ba, may maselang balanse ang bawat halaman sa pagitan ng kanyang ugat at ng bahaging nasa ibabaw ng lupa. Ang mga dahon ang siyang pabrika na gumagawa ng pagkain. Kaya, kapag inalis mo ang higit sa 1/4 ng korona sa isang upuan, para mo na ring inalis ang solar panels nito at ang pinagkukunan ng enerhiya. Paano naman nagre-react ang halaman sa ganitong agresyon?
Itinuturing niya itong banta sa kanyang buhay at agad na binubuksan ang survival mode. Ang lahat ng enerhiya nito ay hindi napupunta sa paggawa ng bulaklak o sa susunod na ani, kundi sa agarang pagpapatubo ng bagong berdeng dahon at sanga. Ang resulta, makikita mo ang mabilis na pagdami ng mahihinang uspong, manipis at patayong sanga na tinatawag nating water sprouts or suckers. Hindi ito namumunga, pero lalo lang pinasikip ang korona at inuubos ang lahat ng sustansya mula sa puno. Kaya sa halip na makatulong, nagkakaroon ka ng isang punong mahina, may sakit at may magulong korona. Kaya tandaan, mas kaunti, mas mabuti. Ikalat ang malaking pagpupungo sa loob ng ilang season. Ngayon, pag-usapan natin ang ating mga katuwang sa paghahardin, ang ating mga kasangkapan. Madalas nating sisihin ang panahon, ang mga sakit o ang mga peste. Pero minsan, hindi natin napapansin na ang pinakamalaking kalaban ng ating halaman ay maaaring nakatago lang sa toolbox. Ang ibig kong sabihin, ang mapurol na panggupit. Isipin nyo, parang naghihiwa kayo ng bagong lutong tinapay gamit ang mapurol na kutsilyo. Ano ang resulta? Puro punit at yupi, hindi ba? Ganoon din ang mangyayari sa buhay na sanga ng puno. Ang mapurol na panggupit ay hindi nagpuputol ng maayos. Sa halip, pinipisan nito, dinudurog at sinisira ang malambot na hibla ng halaman. Sa halip na makinis at malinis na hiwa na mabilis maghihilom, magkakaroon kayo ng punit-punit na sugat na may gusot at durog-durog na dulo. Ang ganoong hiwa ay malaking perwisyo sa halaman. Una, ubos lakas at ubos panahon ang kailangan nito para hilumin ang ganoong komplikadong sugat. Pangalawa, ang mga napisa at nasirang hibla ay mabilis na mamamatay. At ang patay, mamasamasang organikong material ay mistulang pista para sa mga pathogenic na fungi at bakterya. Sa madaling sabi, kayo mismo ang gumagawa ng perpektong lugar para sa pagkalat ng sakit sa mismong puno. Ang matalim na gamit ay hindi lang basta luho. Ito ay pangunahing batas sa garden surgery. Ang malinis at madaling hiwa ang siyang susi sa mabilis na paghilom at malusog na halaman. At dahil pinag-uusapan na ang mga kasangkapan, palawakin pa natin ang isang medikal na paghahalin tulad. Isipin mo, isang siruhano. Pagkatapos niyang operahan ang isang pasyenteng may impeksyon, pupunta siya sa ibang operating room at gamit ang parehong scalpel, sisimulan niyang hiwaan ang isang malusog na tao. Parang eksena sa horror film, di ba? Pero ito mismo ang madalas nating ginagawa sa hardin araw-araw. Ang pinag-uusapan dito ay ang paggamit ng marumi at hindi esterilisadong mga kasangkapan. Ang katas ng may sakit na halaman, mga spore ng fungi na hindi nakikita, bakterya. Lahat ng ito ay nananatili sa talim ng iyong gunting pangtabas o lagari. At pagkatapos, lilipat ka sa katabing, malusog na palumpong o puno, isang hiwa lang. At yun na, sarili mong kamay ang nagpakalat ng sakit. Ikaw ang nagiging tagapagkalat ng sakit sa sarili mong hardin. Lalo itong mapanganib kapag pinuputol mo ang mga lumang puno ng mansanas na maaaring may bacterial cancer o mga rosas na madaling kapitan ng fungal diseases. Ang solusyon ay napakasimple lang, pero nakakapagtakang madalas itong nakakalimutan. Pagkatapos magtrabaho sa bawat halaman, lalo na kung may pinaghihinalaan kang sakit, punasan ang talim ng iyong kasangkapan gamit ang disinfektante. Ito ay maaaring alcohol, chlorhexidine, o mga espesyal na panghardin na antiseptiko. Hindi ito pagiging paranoid, kundi isang pangunahing tuntunin ng kalinisan para sa iyong hardin. Ngayon, dumako naman tayo sa isa pang karaniwang senaryo na malamang ay nakita na ninyo sa mga lumang hardin. Ito ang tinatawag na pag-iiwan ng tuod ng sanga. Kadalasan,
Kapag pinuputol ng hardinero ang sanga, natatakot siyang masira ang katawan ng puno, kaya nag-iiwan siya ng kaunting bahagi na nakausli. Ito ay parang isang alaala ng naputol na sanga. Mukhang ligtas ito dahil hindi naman ginalaw ang pangunahing puno. Ngunit sa katotohanan, ito ang isa sa pinakamapanlinlang na pagkakamali. Alamin natin kung bakit ito ay delikado. Sa pinakapuno ng bawat sanga ng puno ay mayroong espesyal na umbok na bilog na tinatawag na collar o kuwelyo ng sanga. Dito mismo matatagpuan ang mga selula na may kakayahang bumuo ng akalus, isang uri ng himaymay ng halaman na, tulad ng ating balat, nagtatakip at nagpapagaling ng sugat. Kapag nagiiwan ka ng tuod, malayo sa collar na ito ang ginagawa mong pagputol. Dahil dito, hindi kayang abutin ng puno ang sugat na ito upang pagalingin. Ano ang mangyayari pagkatapos nito? Ang tuod na naiwang walang sustansya ay unti-unting namamatay. Nangungulubot ito at unti-unting nabubulok ang kahoy sa loob. At ang patay, nabubulok na piraso ng kahoy na ito ay nagiging perpektong tirahan at pagkain para sa mga fungi at peste. Sa una, maninirahan sila sa tuod at pagkatapos, para itong tulay, lilipat sila sa malusog na kahoy ng katawan ng puno. Ang tuod na ito ay nagsisilbing mitsa na nagpapasimula ng pagkabulok at dahan-dahan ngunit siguradong kakalat ito patungo sa pinakapuso ng iyong puno. Pero mayroon din namang kabilang suktulan o matinding pagkakamali na kasing panganib ng pag-iwan ng tuod. Ito ang tinatawag na flush cut or pagputol ng pantay na pantay sa puno. Dahil sa kagustuhang gawin ang lahat ng napakaayos at makinis, pinuputol ng hardinero ang sanga ng pantay na pantay sa katawan ng puno na hindi nagiiwan ng kahit anong bakas na umiral ito. Sa unang tingin, mukha itong perpekto. Makinis ang puno at walang kahit anong nakausli. Pero sa pananaw ng biyolohiya ng puno, isa itong gawain na mapaminsala. Tulad ng nauna kong sinabi, sa mismong pinagkakabitan ng sanga sa puno, mayroong isang pabilog na umbok ng balat. Hindi lang ito basta pagkapal, kundi isa itong napakahalagang bahagi ng puno. Doon nakakonsentra ang mga selula na responsable sa paghilom ng sugat ng puno. Maaari nating sabihin na ito ang first aid kit at construction materials ng puno, lahat sa iisang lugar. Kapag pinutol mo ng lubos na pantay sa puno, ganap mong tinatanggal ang mahalagang umbok na ito. Inaalis mo sa puno ang natural nitong mekanismo para maghilom. Bilang resulta, nagkakaroon ng isang malaki at hindi natural na hugis na sugat ang puno na lubhang napakahirap nitong paghilumin. Aabutin ito ng maraming taon bago maghilom kung sakali mang gumaling pa. At sa buong panahong iyon, mananatili itong bukas na pinto para sa mga impeksyon. Ang tamang pagputol ay ginagawa sa likod mismo ng pabilog na umbok na ito nang hindi ito sinisira. Dapat ay parang pagpapatuloy lang ito ng linya ng puno, ngunit hindi nakabaon sa mismong katawan nito. Tandaan, ang iyong tungkulin ay tulungan ng puno, hindi para pagandahin ito sa kapinsalaan ng kalusugan nito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang geometry. Oo, tama ang narinig ninyo. Mahalaga rin pala ang geometry sa pagpuputol ng halaman. Naisip nyo na ba kung anong anggulo ang ginagamit ninyo sa pagputol? Karamihan sa atin ay ginagawa ito base lang sa instinct o pakiramdam at hindi gaanong pinapansin. Pero, mali pala ito. Ang maling anggulo ng pagputol ay maaaring magdulot ng seryosong problema. Ang pinakakaraniwang pagkakamali ay ang pahigang pagputol na halos paralel sa lupa. Bakit ito masama? Isipin ninyo ang isang patag na bubong kapag umuulan. May ipon ng tubig doon at magiging sanhi ng mga lusak. Ganyan din ang mangyayari sa pahigang putol ng sanga.
Ang patak ng ulan, hamog o ambon, lahat ng basa ay maiipon sa ibabaw na yon. At ang basang-basa at napinsalang kahoy, ito ay perpektong kapaligiran para lumaganap ang mga bakterya na nagdudulot ng pagkabulok at mga spore ng kabute. Sa madaling salita, para ka na ring gumawa ng isang maliit na lugar sa puno na laging basa na hindi natutuyo kailanman at patuloy na nagbibigay daan sa pagkalat ng impeksyon. Ang tamang pagputol ay dapat laging gawin sa isang anggulo, humigit kumulang 45 degrees. Dapat nakaturo ito palayo sa usbong upang ang tubig ay dumaloy patabi at hindi papunta sa mismong usbong. Ang ganitong pahilig na bubong ay mabilis matuyo pagkatapos ng ulan, kaya hindi nito binibigyan ng pagkakataon ang mga mikrobyo o sakit na kumapit at simulan ang kanilang pagkasira. Ito ay tila maliit na bagay, pero mula sa ganitong maliliit na detalye at tamang gawain, nabubuo ang kalusugan ng iyong hardin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang gawain na maituturing na garden vandalism. Ang pamamaraang ito ay tinatawag na topping o sa karaniwang tawag ng mga tao, pagpuputol na parang poste. Siguradong nakakita na kayo ng ganitong uri ng puno, isang matangkad at hubad na puno kung saan putol lahat ng malalaking sanga at sa pinakaitaas may nakakabit na kumpol ng manipis at mahihinang sanga na parang walis. Sa madaling salita, napakapangit tingnan. Kadalasang ginagawa ang pamamaraang ito kapag ang puno ay masyado ng malaki at nakakasagabal sa mga kable ng kuryente o kaya ay nagsisilbing lilim sa isang bahagi ng lote. Iniisip ng mga tao na sa ganitong paraan, masusolusyonan nila ng husto at pangmatagalan ang problema. Ngunit sa totoo lang, pinipirmahan lang nila ang hatol na kamatayan ng puno na unti-unting ipatutupad ng may labis na pagdurusa. Ang topping ay isang napakalaking stress sa puno. Nawawala ng puno ng halos lahat ng dahon nito at ibinubuhos ang lahat ng lakas nito sa pagtatangkang mabuhay. Dahil sa matinding takot at stress, mabilis itong nagpapatubo ng maraming mahihina at patayong sibol mula sa mga natutulog nitong usbong. Ang mga sibol na ito ay napakaputol, hindi sila nakakabit sa katawan ng puno ng kasing tibay ng natural na mga sanga at madaling mabali kapag malakas ang hangin o may bigat na dumapo dito. Bukod pa rito, ang malalaking sugat mula sa mga putol ay halos hindi na gumagaling. Nagsisimula itong mabulok at ang pagkabubulok na ito ay unti-unting pumapasok sa puso ng puno na nagiging dahilan upang ito ay maging marupok at madaling masira. Pagkalipas ng ilang taon, ang ganitong pinabatang puno ay nagiging isang delikadong sirang estruktura na madaling bumagsak at magdulot ng panganib. Ngayon, ituon naman natin ang ating pansin sa pinakamaliliit na miyembro ng hardin, ang mga bagong tanim na punla at batang puno. Kapag nakikita mo ang isang manipis pa lang na sanga na kakatapos mo lang itanim, hindi maiiwasan ang matinding kagustuhang agad itong hubugin. Gusto mong alisin ang mga sanga sa ibaba para tumaas ang katawan ng puno or putulin ang tuktok para mas dumami ang sanga. Tinuturing natin sila na parang piraso ng luwad na gusto nating hulmahin sa perpektong anyo. Pero lubos itong maling pamamaraan. Sa unang 1 o 2 taon pagkatapos itanim, ang pangunahing layunin ng batang puno ay hindi ang pagbuo ng magandang korona o hugis, kundi ang pagpapakaugat at pag-angkop sa bagong lugar. Kailangan nitong palaguin ang isang matibay na sistema ng ugat na makakapagbigay dito ng sapat na tubig at sustansya. Para magawa yan, kailangan nito ng enerhiya. At ang enerhiya, gaya ng alam natin, ay galing sa mga dahon. Bawat sanga, bawat dahon, sa isang batang punla ay parang maliit nitong pabrika
na nagtatrabaho para sa kabuuang kapakinabangan ng halaman. Sa pagtatanggal ng napakaraming sanga sa unang taon, parang pinatay mo na rin ang mga pabrikang iyon. Binabawasan mo ang lakas ng halaman na humina na sa paglipat. Bumabagal ang paglaki nito at nagiging mas madali itong kapitan ng sakit at peste. Bigyan mo muna ito ng panahon. Hayaan mo itong lumakas. Sa unang taon, limitahan lang ang pagpuputol sa mga sangang nasira habang dinadala o itinatanim. At ang totoong paghubog sa anyo ng puno ay gawin lang pagkatapos ng isang taon o kahit dalawa pa nga. Ang susunod na pagkakamali ay napakaliwanag, kaya marami ang hindi na lang ito pinapansin. Ito ay ang pagpapabaya sa mga kitang-kitang problema. Naglalakad tayo sa ating hardin, tinitingnan ang ating mga puno at nakikita natin, eto, may sangang tuyo na ng tuluyan. Ito naman, nabasag pagkatapos ng malakas na hangin. At doon naman, malinaw na makikita ang mga palatandaan ng sakit, tulad ng mga bukol o mga mansa. At anong ginagawa natin? Kadalasan wala. Iniisip natin, ay, natuyo na, hindi naman nakakasagabal. O kaya, mamaya na lang, pag nag-pruning ako ng malawakan, isasabay ko na rin yan. At ang mamaya na lang na yan ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa inyong hardin. Ang tuyo at patay na kahoy ay hindi lang pangit tingnan. Ito ay pugad ng iba't ibang uri ng fungi at mga insekto na sumisira sa kahoy. Gusto nilang manirahan sa patay na bahagi at sa paglipas ng panahon, siguradong kakalat din sila sa mga malusog na bahagi ng puno. Para lang yan sa pagtatago ng basurahan sa loob ng bahay at paghihintay na dumami at kumalat ang mga ipis sa buong paligid. Ang sangang may sakit o nabali naman ay mas malala pa. Ito ay bukas na pintuan para sa anumang impeksyon. Sa pamamagitan ng lamat o bahaging may sakit, nakakapasok sa puno ang bakterya at spores na ikinakalat ng hangin at ulan. Kung hahayaan mo ang ganyang sanga sa puno, hinahayaan mong kumalat ang sakit at maapektuhan ang buong halaman. Kaya tandaan ang patakaran. Ang sanitary pruning o paglilinis ng mga sanga ay walang schedule. Kapag nakita mo ang tuyo, basag, or may sakit na sanga, huwag ka nang maghintay ng tagsibol o taglagas. Kunin mo na ang iyong panabas at tanggalin ito agad. Ito ay parang emergency surgery na maaaring magligtas sa buhay ng iyong puno. May isa pang karaniwang problema na madaling mapansin kung sisilipin nating mabuti ang korona ng puno. Ito ay ang mga sanga na nagkukuskusan sa isa't isa. Madalas mangyari na may dalawang sanga na lumalaki ng sobrang lapit, nagkakasalubong, at sa pinakamahinang paghampas lang ng hangin, nagsisimula na silang magkiskisan. Sa unang tingin, parang maliit lang na bagay ito. Pero sa totoo lang, ito ay patuloy na nagdudulot ng stress at panganib sa puno. Isipin nyo na lang na palagi kayong nakasuot ng masikip na sapatos na kumukuskus sa inyong paa. Sa simula, mararamdaman nyo lang ang pagka-diskomportable. Pagkatapos ay magkakaroon ng galos o pamamaga at kalaunan, isang bukas at masakit na sugat. Ganito rin mismo ang nangyayari sa mga sanga. Ang patuloy na pagkiskis ay nagtatanggal ng protektibong balat o bark. Sa lugar na iyon, parang may kalyo na nabubuo at pagkatapos ay nagiging bukas na sugat. Ang sugat na ito ay hindi kailanman gumagaling dahil patuloy na gumagalaw at nagkukuskusan ang mga sanga na patuloy na sumusugat sa isa't isa. Ang basa at nasirang kahoy sa bahaging ito ay nagiging perpektong pasukan para sa mga impeksyon, ang mga esporesamta ng amag, bakterya. Lahat ng ito ay madaling nakakapasok sa loob ng halaman sa pamamagitan ng bukas at walang proteksyong pintuan na ito. Kaya naman, sa pag-iinspeksyon ninyo sa inyong hardin, laging bigyang pansin ang mga ganitong magkakabanggaang sanga. Ang isa sa mga nagkukuskusang sanga
Kadalasan ay yung mas mahina or yung lumalaki sa maling direksyon ay kailangan nating tanggalin ng walang pag-aalinlangan. Sa paggawa nito, maililigtas nyo ang puno mula sa patuloy na pinagmumula ng iritasyon at posibleng banta sa kalusugan nito. Ngayon, pag-usapan natin ang mga pabigat na walang pakundangan kung kumuha ng lakas at nutrisyon mula sa iyong puno. Tinutukoy natin ang mga sipsip, water sprouts, at tubo sa ugat, root suckers. Alamin natin kung ano ang mga ito. Ang mga sipsip ay malalaki, matataba, at patayong sanga na karaniwang tumutubo sa matatanda at malalaking sanga o direkta sa puno pagkatapos ng matinding pagpuputol. Ang tubo sa ugat naman ay mga usbong na lumalabas mula mismo sa ugat ng puno malapit sa lupa. Ang parehong ito ay reaksyon ng puno sa stress o pinsala. Ngunit wala itong idinudulot na kapakinabangan. Napakabilis nilang lumaki at sinisipsip nila ang napakaraming tubig at sustansya mula sa puno. Ang masama pa, halos hindi sila nagbubunga. Ang tanging layunin lang nila ay ang mabilis na magpalaki ng berdeng dahon at sanga. Kapag hinahayaan mo ang mga sipsip at tubo sa ugat sa iyong puno, para ka lang nagpapakain ng isang hukbo ng mga walang silbi. Lahat ng katas na sanay mapupunta sa pagbuo ng bunga, sa pagpapalago ng mahahalagang sanga, at sa pagpapalakas ng resistensya ng puno ay napupunta lamang sa mga parasitong ito. Bukod pa rito, pinapakapal din nila ang korona ng puno na humaharang sa sikat ng araw at sirkulasyon ng hangin. Kaya kailangan silang alisin. Gawin ito ng mas maaga hanggat maliit pa at sariwa. Madali lang silang baliin ng kamay at hindi mag-iiwan ng malalaking sugat sa puno. Huwag bigyan ng kahit isang pagkakataon ang mga pabigat na ito. Humihingi ako ng paumanhin sa nangyaring technical error. Narito na ang nilalaman na dapat. Ang isa pang pagkakamali ay nagmumula sa hindi natin pagkaunawa sa tunay na kalikasan ng halaman. Ito ay pagtatangkang pilitin itong magkaroon ng porma o hugis na labag sa natural nitong pagtubo o paglaki. Para tayong isang iskultor na gustong umukit, ngunit ang ginagamit natin ay isang buhay na nilalang na may sariling genetic code. Isang klasikong halimbawa ay ang pagtatangkang gawing perpektong bilog ang isang weeping willow, kung saan ang ganda nito ay nasa mga sanga nitong bumababa na parang busilak. Patuloy mo itong gugupitin, ngunit paulit-ulit lamang itong maglalabas ng mga tangkay na bumababa, pilit na bumabalik sa natural nitong forma. Isa itong walang katapusang labanan. Ang resulta, hindi isang magandang halaman, kundi isang nilalang na pinahirapan ng walang tigil na paggupit, puno ng libu-libong maliliit na sugat at laging nasa ilalim ng stress. Ganoon din sa pagsubok na gawing malawak na palumpong ang isang matangkad, parang haliging juniper, o pilitin ng isang climbing rose na lumaki na parang isang bilog na bola. Bago mo pa man hawakan ng pruning shears o gunting, huminto ka muna at pag-aralan ng halaman. Ano ang natural nitong anyo? Paano ba talaga nito gustong lumaki? Ang iyong tungkulin bilang isang hardinero ay tulungan lang itong ng bahagya para mas lalo pang lumabas ang natural nitong ganda, hindi ang sirain ang likas nitong pagkatao sa pagpipilit ng anyong hindi naman angkop sa kanya. Makipagtulungan sa kalikasan at huwag labanan ito. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang pagkakamali na kabaligtaran ng agresibong pagpuputol pero kasing sakit din sa halaman. Ito ay ang takot sa pagpuputol. Nakikita ng hardinero ang kanyang halaman o puno na labis ng lumago. Pero natatakot siyang putulin ang maling sanga o baka raw makasama. Ang ending, wala siyang ginagawa. Taon-taon niyang ipinagpapaliban ng pagpuputol at unti-unti ang hardin ay nagiging isang magulo
at halos hindi na madaanan na gubat. Ano ba ang nangyayari sa isang hardin na ganoon kasiksikan? Ang mga sanga ay tumutubo ng magulo, nagkakabuhol-buhol, at nag-aagawan sa espasyo. Hindi na rin makapasok ang sikat ng araw at sariwang hangin sa gitna ng halaman. At doon mismo, sa dilim at halumigmig, perpektong kapaligiran ang nabubuo para sa mga sakit na dulot ng fungi tulad ng powdery mildew o scab. Bukod pa rito, nag-uumpisa ng magagawan ang mga halaman sa liwanag at sustansya. Ang mas malalaking sanga ay lililiman at papahinain ang mga maliliit. Ang bunga ay lumalabas lamang sa labas ng halaman, doon sa parte na nasisikatan pa ng araw. Ang mga ito ay lumiliit, nawawalan ng tamis, at bumababa ang kabuuang ani. Ang ganyang klasing hardin ay hindi lang mukhang magulo, kundi madalas pang dinadapuan ng sakit. Kaya huwag kang matakot magpuputol. Ang wastong pagpuputol kapag ginawa ng may pag-iisip ay hindi nakakasama, kundi nakakatulong. Sa halip, binibigyan mo ang halaman ng sapat na liwanag at sariwang hangin na nagiging pampasigla para sa mas malusog na paglago at mas masaganang pamumunga. Isa pa sa mga pangunahing pagkakamali na nagpapawalang saysay sa lahat ng ating pagsisikap ay ang pagpuputol ng halaman ng walang malinaw na layunin. Isipin mo ang isang tao na naglalakad-lakad lang sa hardin at paminsan-minsan ay pinuputol lang kung ano-ano gamit ang gunting na pang-pruning. Putol doon, putol dito. Kung tatanungin mo siya, bakit mo pinutol ang sangay na yan? Malamang nasasagutin niya, ay hindi ko alam, parang sobra lang. O kaya, basta, para magmukhang malinis lang. Ito ang pinakamasamang paraan ng pagpuputol. Ang bawat putol na gagawin mo ay dapat may malinaw at tiyak na dahilan. Dapat mong maintindihan kung bakit mo tatanggalin ang partikular na sangay na iyon at anong resulta ang nais mong makamit. Baka nagsasagawa ka ng tinatawag na sanitary pruning kung saan tinatanggal mo ang mga tuyo or may sakit na sanga. O kaya naman, formative pruning para bigyan ng tamang istruktura ang korona ng isang batang puno. O rejuvenation pruning upang pasiglahin ang pagtubo ng mga bagong usbong sa isang matandang halaman. O thinning pruning upang makapasok ang mas maraming liwanag at hangin sa loob ng korona. Ang pagpuputol ng halaman ay hindi basta-bastang paggugupit. Ito ay isang pinag-isipang proseso. Bago ka magputol, huminto ka muna sandali at tanungin ang iyong sarili ng tatlong mahahalagang tanong. Bakit ko ito ginagawa? Ano ang magiging epekto pagkatapos kong tanggalin ang sangay na ito? At hindi ba ito makakasama sa halaman? Kung wala kang malinaw na sagot sa mga ito, mas mainam na ibaba mo muna ang iyong gunting at pag-isipan itong mabuti. Ang walang direksyong pagpuputol ay tiyak na sisira sa halaman at hindi magbibigay ng anumang magandang resulta. Nga pala, pag-usapan natin ang isang nakasanayan na. Ilabas natin sa liwanag at pabulaanan ang isang napakapopular at matagal ng paniniwala na ipinasa pa sa mula henerasyon sa henerasyon. Ito, yung payo na pahiran ng makapal maging ang pinakamaliit na hiwa ng garden balm, pinturang dilangis, o anumang kahawig nito. Ang lohika ay tila matibay. Tinatakpan natin ang sugat para hindi raw ito pasukan ng impeksyon. Parang paglalagay lang ng plaster sa isang galos o sugat. Pero ano nga ba ang sinasabi ng modernong pananaliksik at ng mga dalubhasang agronomista? Sinasabi nila na sa karamihan ng pagkakataon, mas marami itong dalang pinsala kaysa tulong. Lalo na kung ang pinag-uusapan ay mga malapot at madikit na pampahid tulad ng garden balm. Ano ang nangyayari kapag naglagay ka ng ganoong klasing panapal sa isang sariwa at basang hiwa? Ang totoo,
Lumilikha ka ng isang selyadong benda. Sa ilalim ng bendang ito, sa mainit at basang kapaligiran na walang sapat na daloy ng hangin, lumalabas ang perpektong kondisyon ng greenhouse. Para kanino? Para sa mga anaerobic bacteria at spores ng fungi na nagiging sanhi ng pagkabulok. Iniisip mong pinoprotektahan mo ang hiwa, pero ang totoo, para mo na ring kinokonserba ang lahat ng pathogenic microflora na nakapasok mula sa hangin. Ang sugat sa ilalim ng pampahid ay hindi humihinga, hindi natutuyo, at sa halip ay nagsisimulang mabulok mula sa loob. Karamihan sa maliliit na hiwa na umaabot sa 2 o 3 sentimetro ang diameter ay kayang pagalingin ng isang malusog na puno ng mag-isa. Kaya't mas mainam na huwag na itong galawin. At para sa malalaking hiwa, kung talagang nais mo itong protektahan, mas mainam na gumamit ng mga modernong pampahid na humihinga, breathable, o manipis na patong ng antiseptic. Ang susunod na pagkakamali ay tila maliit lang, pero malaki ang pinsala nito sa puno. Ito ay ang maling pagpili ng kasangkapan. Ang bawat hardinero ay may paboritong gunting na pampungos, na komportable at nakasanayan na. At syempre, matutuksok kang gamitin lang ito sa lahat ng trabaho. Pero ang subukang putulin o mas tama ay sawain, ang makapal na sanga gamit ang maliit na gunting ay tunay na pahirap sa halaman. Ang talim ng gunting ay ginawa para sa malinis na pagputol ng mga sanga na may tiyak na kapal. Kapag sinubukan mong kagatin ito sa sobrang kapal na sanga, hindi mo ito pinuputol, kundi dinidiin at binabali mo lang. Malaking puwersa ang ilalagay mo. Nayuyupi ang balat ng puno at bumibiyak ang kahoy. Sa pinakamagandang sitwasyon, hindi mo makukuha ang malinis na hiwa kundi isang kakilakilabot, punit na sugat na may maraming tagpi-tagpi at balat na natuklap. Sa pinakamalala, ang sanga ay mababali lang dahil sa diin at hihilahin nito ang malaking piraso ng balat at kahoy mula sa puno. Para itong susubukang operahan, ang isang tao gamit ang maliit na kutsilyo. Ang bawat kasangkapan ay may sariling layunin. Para sa manipis na sanga, ang gunting na pampungos. Para sa mas makakapal na sanga na hindi na kaya ng gunting, ang loppers na may mahabang hawakan. At para sa napakalaking sanga, tanging matalim na lagari sa hardin ang kailangan. Ang tamang pagpili ng kasangkapan ay hindi lamang para sa iyong kaginhawaan, kundi garantiya rin ito para sa minimal na pinsala at mabilis na paghilom ng iyong puno. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang karaniwang pagkakamali na nagagawa dahil sa pagmamadali o simpleng kakulangan sa kaalaman. Ito ay ang pagpapabaya sa loob ng korona ng halaman. Maraming hardinero, lalo na ang mga baguhan, ang tumitingin sa paglilim bilang pagpapaganda lamang sa labas. Umiikot sila sa puno at pinuputol ang mga sangang nakausli para maging malinis at makinis ang forma ng korona sa panlabas. Ang resulta ay isang magandang berdeng bilog o hugis itlog. Pero ano naman kaya ang nangyayari sa loob ng bilog na yan? Sa loob, puro gulo. Ang mga lumang sanga na magkakadikit, papasok na lumalaki, at nagpapalabnaw ay hindi nagagalaw. Dahil dito, nagiging parang pugad ng ibo ng korona. Makapal ang balat sa labas, at sa loob naman ay isang madilim at magulong buhol ng mga sanga. Ang ganitong pagpapalabnaw sa gitna ay isang ticking time bomb or bomba de tiempo. Una, hindi nasisikatan ng araw ang loob nito, kaya hindi namumunga at hindi rin nagkakaroon ng sapat na dahon ang nasa loob ng korona. Ang lahat ng panloob na bahagi ng puno ay nagiging walang silbing pabigat lamang. Pangalawa, halos walang galaw ng hangin sa loob. Ang patuloy na halumigmig at lilim ay lumilikha ng perpektong mikroklima para sa pagdami ng sakit na dulot ng fungi.
nagsisimula ang sakit sa mismong puso ng puno at saka kumakalat palabas. Kaya naman, ang tamang paglilim ay laging nagsisimula sa loob. Uunahin nating putulin ang lahat ng labis sa gitna, paliwanagin ang korona, hayaan itong huminga, at saka lang, kung kinakailangan, ayusin ang panlabas nitong hugis. At narito tayo sa isang pagkakamali na mas nakaugat sa sikolohiya natin kaysa sa tamang pamamaraan ng paghahalaman. Ito ang pagpuputol ng mga sanga, gaya ng sa kapitbahay. Sumisilip tayo sa bakod ng kapitbahay, nakikita nating maayos ang pagkakaputol ng kanyang mga puno ng mansanas at mukhang maganda ang ani. Kaya sasabihin natin sa sarili, gagawin ko rin yan. Walang pag-aalinlangan, kukunin ang mga kagamitan at basta na lang gagayahin ang ginawa niya. Pero isang napakalaking bitag ang ganoong pamamaraan. Una, hindi mo alam kung anong tiyak na uri ng mansanas ang nakatanim sa kanya. Iba-iba ang pamamaraan ng pagpuputol na kailangan ng bawat uri. Ang angkop sa isang uri ng puno na mabilis lumaki ay maaaring makasama sa iba namang uri. Pangalawa, hindi mo rin alam ang edad at kasalukuyang kondisyon ng kanyang mga puno. Maaaring nagpapabata lang siya ng isang matanda ng puno. Tapos ikaw naman, ginagawa mo rin yan sa iyong batang punla. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, hindi mo talaga alam kung bakit ganoon ang kanyang ginawa. Baka eksperto siya sa paghahardin at naiintindihan niya kung bakit niya tinatanggal ang bawat sanga. O baka naman, may narinig lang siya at ginagaya lang ng walang malalim na pag-unawa sa proseso. Ang walang habas na paggaya ng hindi naiintindihan ang biyolohiya ng halaman at ang tunay na layunin ng pagpuputol ay parang sugal. Maaaring swertehin ka, pero may malaking posibilidad na makagawa ka ng pinsalang hindi na mababawi sa iyong hardin. Matuto ka hindi sa kapitbahay lang, kundi sa mga libro, sa mga eksperto, at higit sa lahat, sa sarili mong mga halaman sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanilang reaksyon sa bawat galaw mo. At ang huling pagkakamali sa ating listahan, pero ito ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi ito tungkol sa kalusugan ng mga puno, kundi sa sarili mong kalusugan at kaligtasan. Ito ay ang pagpapabaya sa mga simpleng patakaran mo sa pagtatrabaho sa hardin. Madalas nating iniisip na ang paggugupit o paglilinis ng halaman ay isang payapa at nakakapag-relax na gawain. Pero nakakalimutan natin na may hawak tayong matatalim na gamit tulad ng gunting, lagari, at minsan pa nga, nasa mataas na lugar tayo nagtatrabaho. Taon-taon, dose-dosenang hardinero ang nagtatamo ng malalang pinsala. Ang pagkahulog mula sa maluwag o hindi matatag na hagdan o bangko ay karaniwang nangyayari at maaaring magresulta sa bali ng buto. Ang pagsubok na abutin ang malalayong sanga, pagkawala ng balanse, at ang kinahinatnan ay malalim na hiwa mula sa matalim na lagari o gunting panghardin, o ang pagtalbog ng mabigat na sanga pagkatapos putulin na posibleng tumama sa ulo. Kaya naman, huwag na huwag kalimutan ang kaligtasan. Siguraduhin na matibay ang hagdan mo at nakalagay sa patag na lugar. Palaging magsuot ng makapal na guwantes para protektahan ang iyong mga kamay. Kung naglalagari ka ng sanga sa itaas, huwag maging tamad magsuot ng safety glasses para hindi mapasukan ng alikabok o supot ang mata mo. Huwag magtrabaho ng mag-isa kung mahirap ang paggugupit at nasa mataas na lugar. Huwag magmadali. Mas mainam na maglaan ng dagdag na 5 minuto para ilipat ang hagdan kaysa ipagsapalaran ang iyong kalusugan. Tandaan, walang ani o kagandahan ng puno ang mas mahalaga kaysa sa iyong kaligtasan. Kaya, ano nga ba ang mangyayari kapag nagsama-sama ang lahat ng maliliit na pagkakamaling ito? Hindi lang ito basta pangit o hindi maayos na hardin. Ito ay hardin na nagkakasakit. Hardin
na naghihirap. Ang maling hiwa ay nagiging bukas na pintuan para sa fungi at bakterya. Ang paggupit sa maling oras ay maaaring magkait sa iyo ng ani at mga bulaklak sa buong taon. At ang agresibong ubusan na paggupit ay tuluyang makapapatay sa isang batang puno na punong-puno ng buhay na buong pagmamahal mong itinanim. Ang pinakamalaking kabalintunaan dito ay sa kagustuhan nating tumulong, tayo mismo ang lumilikha ng mga problema na sa huli ay buong tapang nating nilalabanan. Ginagamot natin ang mga sakit na tayo rin mismo ang nagdala gamit ang maruming gunting. Ang pangunahing aral mula rito ay simple lang. Ang paggupit ay hindi pagmamalupit sa halaman, kundi isang maingat at magalang na pakikipag-ugnayan dito. Kailangan mong intindihin kung ano ang ginagawa mo, bakit mo ito ginagawa, at ano ang magiging resulta ng bawat hiwa mo. Salamat sa pagtapos ninyo ng panunood sa video na ito. Kung may natutunan kayong bago at kapakipakinabang, suportahan niyo po ang aming channel sa pamamagitan ng like at subscribe. Malaking tulong po ito para makagawa pa kami ng mas maraming bagong content para sa inyo. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Alin sa mga pagkakamaling ito ang nagawa ninyo sa inyong hardin nang hindi nyo man lang nalalaman na ito pala ay mali? O baka naman may sarili kayong classic na pagkakamali na hindi ko nabanggit? Ibahagi ang inyong kwento sa comments. Sabay-sabay tayong matuto mula sa mga pagkakamali